Meron sila ritong Honda Wave Dash R na 110 for only 10,000 pesos na lang. Tapos meron din sila ritong Suzuki Raider J 115 na FI version for only 22,000 pesos. So itong Honda Wave 125 gilas nila, 15,000 pesos na lang daw yung bentahan nila nito. So dito nga pala tayo ngayon sa SJDM, dito ngayon sa Emerald Bank. So kung napapansin nyo, marami rito mga second-hand motorcycle na talagang literal na bagsak presyo na. So sa mga walang budget dyan, kung naghahanap ka ng motor, especially gusto mo mura, tapusin mo tong vlog natin. Baka nandito na hinahanap nyo. Tara! So aside dito sa mga second-hand motorcycle display nila dito sa tapat ng kanilang branch, dito naman sa may bandang baba, dito sa basement, ito yung pinakita ko sa inyo kanina na maraming mura. Yung may Raider J, meron ding mga Click, tsaka Mio Sporty. So dito nila nilalagay sa basement kasi hindi kasya lahat ng units doon sa may bandang harap. Ayan, may MIUI 125, TMX, tsaka YTX. And ayun nga pala mga sir ha, meron ditong unit na binibenta lang nila for installment, and then meron ding mga unit na pwede mong bilhin on the spot cash. Tapos additional good thing yung sinabi nila sa atin, yung mga unit dito na pwede mong bilhin ng cash ay pwede pang tumawad. So pumunta lang kayo dito para kung sakaling gusto nyong bilhin ng mas mababa versus doon sa price nila. Once na in-approve naman nila yan, ayan, pwede nyo pang bilhin ng mas mababa. Binibenta nila for cash, no sir? O meron pa rin ditong halo? Meron pa rin mga halo. So ito yung pinakita ko sa inyo kanina, ang Honda Wave na Dash R. Ito yung carb type. Pagkakalam ko ano na to phase out na to sa market ni Honda, pero meron sila ritong sale. So para sa ganitong unit, ang presyo nila rito 10,000 pesos na lang. Ayan yung itsura ng Honda Wave Dash nila. Oh. So ito sir, pwede pa tong bumaba no? Pwede pa sir. Ayan. Tapos kung gusto nyo mag-buy and sell, kung marami yung kukunin nyo, mas maganda yan syempre. Mas malaki yung discount na mahihingi nyo siguro kapag bumili kayo rito ng bultuhan. So hindi na masama, 10k na lang. Halos presyong ano na lang to, presyong pangkalakal, okay pa yung lens nyo. Sa kulay nito, yung pagka silver niya, napakaganda pa rin no? Yung glossy pa nung kaha niya. Nakano na rin to, Max version, tapos drum brake yung likod. Tapos meron pa sila ritong Honda Beat. Sa Beat meron bang presyo to? Parang nawala na ata yung tagging. Meron din sila ritong Mio Sporty. Tingin ko mababa na lang din tong dalawa. Kaya lang wala Inquire nyo lang dyan sa number ni Sir Christian kung sakaling gusto nyo itanong, or kung gusto nyo alamin yung iba pang detalye tungkol dito sa dalawa. So itong Raider J nila, pwede rin daw itong bilhin ng cash, nasa 22,000 pesos. Almost same lang sila nung isang color combination ng color red at color black. And kung wala ka namang ipon, gusto mong magulugan, eto maganda rito, pwede ka rin mag-installment dito. Nasa 2K yung down, 1,400 yung monthly, tapos 200 yung rebate. Magiging 1,208 na lang monthly. Payable pa rin siya ng 3 years no sir? Ayan yung condition nyo. Pwede pa rin to no? 1,2 na lang yung monthly sa mga walang budget dyan. Kung di mo kayang bilhin ng cash, pwede na rin sa hulugan, 1,2 na lang. Ayan yung itsura nya. So pag kinuha mo to, pagandahin mo na lang talaga. Tapos etong Raider J uli, etong isang to, nasa 22,000 pesos naman. Ayan o, 22,000 pesos. All in na to no sir no? No hidden charges, 22k lang ilalabas nyo para maiwi mo tong Suzuki Raider J 115 na FI version. Mukhang maganda pa rin siya. Medyo hindi ko lang mapasok kasi medyo masikip-sikip na. Pero ayun yung itsura ng kanyang headlight lens. Tapos naka Max version, disc brake version. And then dito sa pinakadulo meron sila rito ang Honda Beat 110 FI version. Ito naman wala lang siya nakalagay na cash price. Nasa 2k yung down, 2,1 yung monthly, rebate ng 300. So more or less nasa 1,853 halos magiging monthly niya. Ayan, maganda pa rin yung kulay niya Tsaka yung lens niya maganda pa rin. Suwabing-suwabe pa yung headlight lens niya. Medyo may konting dumi lang, syempre hindi maiwasan kasi nandito sa kanilang basement or dito sa may bandang ilalim. Pero safe na, mababa na monthly tsaka cash. So sa mga walang budget, kung natitripan nyo, mas maganda na makita nyo to ng actual, lalo kung kukunin nyo ng cash kasi hindi sila nagde-deliver Kumbaga kayo mamimili rito, bayaran nyo sa kanila tapos pwede nyo nang iwi yan. And then dito may mga unit pa rin. Meron sila rito ang Mio Sporty. Medyo madilim-dilim nga lang dito kaya pina-flashlight ako na lang para maipakita ko sa inyo yung unit na nandito pa sa may bandang likod. May Mio Sporty. Ito sir, wala tong presyo no? Ito pala, sorry. Itong Mio Sporty nila, meron sila rito tag 1,300 lang yung monthly. Pero may bawas pa na 200 no?
So magiging ano na lang to, 1,154 monthly. Ayan yung itsura ng Mio Sporty. Payable pa rin siya ng 3 years. So ayan, sa mga walang budget, 1,1 na lang. So pagdating dito sa Kawasaki Rouser nila na 180cc to, kung di ako nagkakamali, nasa 20k. Ayan, 20,000 pesos na lang. And kung wala ka namang ipon, ito, pwede ka rito mag-installment. Nasa 2k yung down. Tapos wala pa yung price ng monthly niya, pero nasa 2,000 pesos yung nakalagay na down payment eh. Ito kaya to, sir? So ayan, nasa 2k yung down payment. Inquire nyo lang dyan sa contact number ni Sir Christian para malaman nyo, para ma-check nyo sa system. Ayan yung itsura nyo. Kadalasan naman yung mga higher unit na sir, selling na for cash. Sa mga ganito pala, for cash na. Pero pwede na, 20 mil na lang, no? Medyo may konting dumi lang, pero ito tama-tama to. Pagka kinuha nyo, dalhin nyo na agad kay Sir Mel. Para pagka nilabas doon, ready na pang North Loop na, sir. Tapos meron sila rito Yamaha SAR na 150cc. Sa cash nito, sir, nasa magkano? 20 plus din, sir. 20,000 lang din. Ayan, no? Yamaha SA na 150. Carb type to, no, sir? Carb type version na yan, 150cc, 20k. Rouser na 180, 20,000 pesos lang din. Tapos meron pang 3 unit dito sa may bandang dulo eh. Ito meron sila rito Kimco na Super 8. Mga ano naman to, mga Taiwan brand. Reliable din to, lalo sa mga ganitong scooter nila. Pagdating sa pricing, tama ba to, sir? 10k lang? 10,000. So ito, Kimco Super 8, 10,000 pesos lang. Ano to, sir, no? 125 ba to or 150? 125 lang. 125. Pero pwede na sa presyo, no? 10,000 pesos na lang. So ito, safe to, lalo pang pang araw-araw kasi malaki-laki siyang scooter. Mas presentable or mas hayahay gamitin to kasi malaki yung upuan niya. Ayan, no? Medyo marami nga lang, pero ipalinis nyo na lang, madali nang solusyonan yan. Tapos dito, ganun pa rin, may rouser pa rin sila. Tingin ko nasa 20k din to, no, sir? Mababa pa po yun. Baka mas mababa pa, no? Ayan, ano pala to? NS na 150. Kawasaki Rouser NS na 150, mas mababa pa sa 20k, sigurado yung bentahan nila rito. So inquire nyo lang mga sir ha. Tapos last unit na pang negosyo dito sa basement nila, meron sila ritong Badja na 125. Sa presyo nito, sir, nasa magkano? Sa presyo, check natin ha. Ito, walang nakalagay na presyo eh. Pero for cash na rin po yan, 15, pasiguro nasa 15. Nasa 15k, no? Ayan, nasa 15k daw. Badja na 125. Ayan, Rouser na 150, mababa na sa 20k yan. Tapos ito yung pinakamababang presyo na nakita ko dito sa basement nila. Nasa 10,000 pesos lang, no? Grabe. Super 8 na Kimco 125cc. So ito, magsimula tayo dito sa mga YTX nila na 125 Sporty, Click, tsaka Honda Beat. Ito mga to ata 4 installment siya, no, sir? Mga 4 installment. So ito, bibigyan ko na rin kayo na idea kung magkano yung mga unit na nandito. Medyo hindi lang ganun ka-presentable rito ha, kasi ito nga, basement na. Pero okay din naman dito kasi may bubong pa rin tong basement nila, kumbaga rain or shine. Hindi naman nasisira yung yung kahan ng motor. So ito nga, simulan natin dito sa Yamaha YTX 125. Ito, pwede mo siyang lagyan ng sidecar, pwede ito pang pang service, tsaka pang negosyo. Nagre-range siya ng 2,000 pesos down payment. So karamihan, sir, mga 2,000 down payment, no? Lahat po ng 125cc below, 2,000 po ang down payment. So ayan, mga 2,000 pesos yung down payment. Pagdating sa monthly, nasa 1,159. Pero ang maganda rito, kahit mababa yung monthly, malaki pa rin yung rebate niya. May 200 pesos na rebate. So halos nasa na lang to, nasa 950, mga ganon. Monthly, payable siya ng 3 taon, no, sir, no? So lahat ng sasabihin natin sa inyong monthly installment ay computed for 36 months or 3 years. Ito yung itsura ng YTX nila na 125. Mukhang okay pa naman siya. Sa mga walang budget yan, kung gusto mong magkaroon ng sarili mong pang service, pang negosyo, pang araw-araw, ayan, YTX. Meron din silang Mio Sporty, kaya lang itong Mio Sporty nila parang natanggal na yung kaha niya dito sa may bandang harap. Pero check pa rin natin kung magkano yung monthly, baka mababa na lang din. So sa Mio Sporty nila, ganun pa rin, 2,000 down payment, monthly nasa 2,200, rebate ng 300 pesos. So para dito sa ganitong Mio Sporty na color magenta, magma-monthly ka rito ng nasa 1,900 for 3 years.
Ayun yung itsura niya. Maganda pa yung kulay ng kaha niya kasi nga kagaya ng sinabi ko kanina, nandito siya sa basement, merong bubong to. So ayun yung kagandahan. Naka-stock tire siya. Tingin ko ito lang yung problema nito. Headlight lens siya to, pero kung bibili nyo to online, marami kayong mabibili na ganyang pyesa na mas mababa pa sa presyo. Tapos dito meron silang click na 125, color combination ng black tsaka orange. Ganon din sa down payment, nasa 2K. Pagdating sa monthly, 2.6 rebate ng 400 pesos. So almost 2,248 na lang magiging monthly nyo para dito sa Honda Click nila na 125. So mababa na rin, no? Hindi na rin siya ganong kataasan. Compare na kumuha ka ng brand nyo tapos hindi mo rin mahulugan, sayang lang. So ito, affordable na tong nito monthly. And pagdating sa Honda Beat na FI, ito FI version, nagre-range ng 2,000 pesos din yung down payment. Pagdating sa monthly, nasa 2,155 pero may rebate pa siya na 300, oh. So parang magiging 1,800 na lang to, nasa 1,855 mahigit. Monthly for 3 years pa rin. Ayan yung itsura ng Honda Beat. Hindi ko lang masisilip yung mileage nito, ha. Kasi ito mga naka-digital panel to. Ayan yung itsura Honda Beat, wala nga lang siyang front fender. Alright, ito nga yung mga unit dito sa may bandang harapan ng Emerald Bank dito sa SJDM. So ito nga, meron nga sila rito ang Suzuki Raider J115. Ito yung mga FI version. Ayan yung overall itsura niya. Ang maganda rito, mababa na lang yung cash price niya. Nagre-range na lang to na nasa 22,000 pesos. Ayan yung overall condition niya. Wala nga lang siyang front fender pero the rest o kanyang kaha kompleto. Tsaka maganda pa yung kulay ng kaha niya, no? Suabing suabe pa. Sa seats niya medyo meron lang siyang konting butas dito. Ito sobrang minor na naman ng ganito. Sa mileage nito, nasa 4,153 lang. Ayan, no? Parang nakuha lang to sa kasa tapos pinang North Loop tapos na-attack na. Sayang na sayang naman. Sa makina niya wala namang kaliklik, no? So ito sa mga naghahanap ng Suzuki Raider J115 na FI version, ito nga pala ay disc brake version na yan. Ayan yung itsura ng kanya headlight lens, suabing suabe pa rin, napaka detailed pa ng loob, no? Meron din sila rito ang Mio Sporty, kaya lang sad to say ito mga sir, for releasing na raw to, may nakakuha na ng unit na yan. Tapos dito meron sila ritong Honda Wave 125 gilas, nasa 15k, no sir, no? 15,000 yan, wait. So itong Honda Wave 125 gilas nila, 15,000 pesos na lang daw yung bentahan nila nito. Medyo nabura na kasi yung logo niya rito, yung presyo. Pero yan, 15,000, no sir? Opo, 15,000. So ito, isang buong motor na, wala ka nang po problemahin. Ayan, iuwi mo na agad. Nakano na to, big piece. Tapos sa kaha niya, medyo meron lang siyang konting scratch, pero kung di ka naman maselan, pwede na rin to sa 15,000. Tapos may Bergman Street 125 sa Bergman mo sir, nasa magkano to? Ito pong Bergman sir, 2,000 po ang down, tapos 3,150 ang month. So ito, 3 years. nasa 2K yung down payment, 3,150 yung monthly, rebate ng 500. So more or less nasa 2,600 na lang halos papatak yung monthly mo for 3 years para dito. Ayan yung itsura ng kanya headlight lens, so medyo may konting scratch na lang siya rito, pero sa monthly okay na rin, mababa na rin to. Tapos may Mio Sporty na color magenta, kaya lang ito ay Bagong batak po sir. for pricing pa, no? 3,600 po ang monthly. Yan, 4,000 down daw. 2,000 sir. 2,000, sorry. 2,000 down para dito sa Mio Sporty nila, and then 3,600 sa monthly. May rebate pa siguro yun, no sir? Rebated na po yung bago po kasi 500 lang ang auto. 500 lang. Check nga natin. Oo nga, nasa 500 lang Odo. Ito talagang literal na pinang long ride lang, hindi binayaran tapos na-attack na. So ayan, 3,600 monthly, 2K lang yung down payment. And sa mga naghahanap ng Honda Click na 125 ba to? 150i. Ito Honda Click na 150i color black. So ito sa monthly nito, nasa 2,900, rebate ng 500 pesos. So halos papalo na lang to ng nasa 2,400, tapos 2,000 pesos lang yung down payment niya. So ito pwede na to sa monthly, napakababa na, nasa 2,400 na lang. Yun nga lang talaga, syempre i-check mo na lang, since second hand pa rin to. Pero sa monthly nito, naku po talaga sobrang baba na. Ayan yung overall condition niya. So desisyonan nyo na lang pag pumunta kayo dito, ha. Check nyo na lang maigi. Tapos meron pa sila rito ang Bergman uli, Bergman Street na 125. Sa down payment, ganun pa rin, nasa 2K. Tapos sa monthly, nasa 3,700. Rebate ng 600. So magiging 3,148 na lang monthly niya for 3 years. Ano siya, parang color matte gray. Ayan yung itsura ng kanya headlight lens. Sa gulong niya aftermarket, pero pwede pa naman.
So ayan, Bergman Street, wala nga lang siyang visor, pero yung seats niya okay pa rin naman, walang kawasak-wasak. Medyo may konting pirma lang ng pusa doon sa may bandang harapan. Tapos dito meron pang dalawang unit dito, Kawasaki Barako na 175cc tsaka Rouser na 135. Etong Barako na to, for installment lang to, sir. Itong Barako. So sa hulugan ng Barako nila, not available ata siya for cash. Pwede po sa cash 40. Pwede siya sa cash. So ito pwede sa cash, pwede sa installment. Nasa 40,000 no, sir? Natatawadan pa po namin. So ayan, pwede pa kayong tumawad, pumunta lang kayo dito. Tapos kung wala kayong ipon na ganun kalaki, pwede kayong magulugan, nasa 3K yung down payment. Sa monthly, nasa 2,300, rebate ng 400. So magiging 1,955 na lang monthly for 3 years. Ayan yung itsura ng Barako nila na 175cc. Ito talagang kung panghatakan yung hanap mo, wala nang duda talaga, ito napakalakas nito kasi sa cc pa lang 175 na. And last unit dito sa kanilang harap, ito meron sila rito ang Kawasaki Rouser LS na 135. Parang ito yung unang version ng 15,000. Rouser. Sa presyo nito, sir? 15,000. So itong Kawasaki Rouser nila, sa presyo daw nito 15,000 pesos na lang. Grabe, literal na presyong bakal na lang din. Ayan yung itsura nyo. Not available na ata to for for installment. Hindi na siya available kasi mababa na masyado eh. 17,000 ngayon nakalagay dito eh, pero binawasan na nila para lalong mas maging budget meal. So ayan, 15,000 pesos na lang. Puntahan nyo lang dito sa kanila mga sir ha. Tapos sa mga magtatanong ng location, uulitin ko mga sir ha, ipin nyo lang sa Google Map or sa Waze, Emerald Bank, San Jose del Monte, Bulacan. So ayan, makikita nyo na yung mall na yan. Tapos dito sa side na to, makikita nyo na yung mga naka-display na Reposes Motorcycle dito. And again mga sir, kung may mga question pa kayo or inquiry na hindi natin nasama dito sa video, please feel free to contact them dyan sa mga contact number nila mga sir ha, para mas mabilis nilang ma-assist or masagot yung mga questions nyo. Alright? So may mga unit pa rin pala dito sa may bandang gilid. Ito yung nadaanan natin bago tayo umakyat dito. Meron sila rito ang MIUI 125. Ito naman valid siya for installment basis naman. Sa down payment, kagaya ng ibang unit na nakita natin daw, mga 125cc, nagre-range ng nasa 2,000 pesos. And then sa monthly niya, mababa na rin talaga. Nasa 2,155 na lang yung monthly niya. Good thing, may bawas pa na 300 pesos. So tingin ko parang na lang siya, magre-range na lang siya ng nasa 1.8 mahigit. Ayan yung itsura ng MIUI 125 nila. Payable pa rin to for 3 years. So ayan yung condition ng MIUI 125 nila. Mag-sample tayo ng mileage. Etong isa na to, nasa 24k yung mileage. So ayan, puntahan nyo lang dito kung natitripan nyo, especially sa mga taga dito sa SJDM Bulacan, sa Santa Maria. Ayan, pwede kayo ritong mag-installment basis. Pero sa cash basis naman, kahit taga saan kayo, kahit taga Visayas or Mindanao kayo, as long as willing kayong pumunta rito, kasi hindi sila nagde-deliver ng unit, no sir, no? So pupuntahan nyo lang yung unit dito kung gusto nyo mag-cash. Tapos pagdating nga pala sir sa original ORCR, usually mga ilang months bago nyo maibigay kapag kumuha sila ng cash. Kapag cash sir, nare-release naman agad yung papers. Kapag naman po mga installment, after mahulugan, 1 week yung process. May on-hand na papers na kayo dyan sir. So ayun ang maganda rito, kapag nag-cash kayo, automatic may iuwi na kayong ORCR. So hindi ka na mangamba na walang legit na ORCR. So dito meron, syempre nga, since under din siya ng bangko. And then dito, additional option pagdating sa mga pangnegosyo nila, may TMX sila rito na 125cc na medyo parang racing style na siya. Naka super drag rim na siya. For only 18,000 pesos yung bentahan nila rito. And medyo naka lowered na siya, tapos mga naka low profile and naka branded na rim set. Ayan yung itsura niya. 18,000 pesos. Ito ay hindi siya available for cash, pero mababa na rin to sa mga naghanap ng TMX na 125, ang color black. Tapos dito pang negosyo ulit, YTX na 125cc. Ito ganun pa rin, 2,000 pesos lang yung down payment. Sa monthly nasa 1,400, rebate ng 200, so magiging 1,208 na lang monthly niya. Ganun pa rin for 3 years. Parang bago pa tong isang to. Ito nyo, naka-stock tar pero napakalalim pa ng tread. Yung niya, rim niya talagang napakaganda pa nung kulay niya. Sa makina, ayun yung makina niya. Yung gas tank niya okay pa rin naman. Pagdating sa mileage nito, nasa 21k. So ito sa mga walang budget dyan, kung gusto nyo kumuha rito ng YTX, ayan, 1.2 na lang.